kalikasan. Nandito ako, ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan. Nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, 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 Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Hello po everyone! Magandang umaga po sa lahat po na naka-tune in sa ating live. So nandito po tayo sa 21 na araw ng ating Journey in the Word. Ayan, magandang umaga po sa lahat. At simulan na po natin ang araw na ito sa isang panalangin. Tayo pong sumandaling yumuko at manalangin. Yes, Heavenly Father, dinadakila ka po namin, Panginoon. Sa araw na ito, Father God, ikaw po ang aming pinapapurihan, Ama. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Ama, na ginising mo ang bawat isa, Lord God.
At salamat po Panginoon sa pagkakataon na ibinigay mo po sa akin Lord upang makapagbahagi ng salita Panginoon. Ano man po Lord God ang aking ibabahagi Father God, I pray na ito po ay manatili sa puso at isip ng lahat po ng makakapakinig, Panginoon. Alam ko po, Ama, kung ano po ang aking ibabahagi, Lord God. Ito po ay mga salitang galing sa iyo, Lord God. I pray, Panginoon, na ilid mo po ako ng Holy Spirit, Father God. And I rebuke lahat po ng technical difficulties sa akin po, sa tech po, at sa lahat po ng nanonood, Father God. Palakisin mo po ang aming internet connection, Father God. Nawa po, Panginoon, nang sa gayon ay tuloy-tuloy po ang aming pakikinig, pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Salamat po, Ama. I pray katagumpayan ng araw na ito para sa buhay ng bawat isa, Lord God. In Jesus' name, Amen. Good morning po sa lahat ng nanonood. Bago po ako magsimula, gusto ko lang po munang magpakilala in case po na hindi niyo po ako kilala. So ako nga po pala si Sister Corinne from Axe, Batangas. So isa po ako sa mga core leader ng Axe, Batangas at alaga po ako ni Nanay Arlene. So yun po, bago din po ako magsimula, gusto ko lang po munang magpasalamat para po sa nag-share sa atin kahapon kay Sister Jessa po, tinalakay niya po ang important ng ating pananampalataya. At nung Monday po kay Sister Grace, diniscuss niya po, shinare niya po yung katangian daw po ng isang huwarang mananampalataya. At sa lahat po ng hindi po nakanood ng live nun, pwede niyo pong balikan sa ating Facebook page yung kanila pong sharing. So yun po, magsisimula na po ako sa isang warm-up bago po tayo start ng sharing. Gusto ko lang po munang mag-warm up muna tayo para sa lahat po na hindi pa nakakapag-breakfast. So ito na po ang ating warm up para sa lahat. Ayan, so ang ating pong warm up, next slide po please, thank you, ay Guess Who, an emoji game. So sa lahat po ng gustong sumali, ayan, comment lang po kayo ng mga sagot. So, meron po akong ilalabas na series of emojis. Huhulaan nyo lang po kung sino po yung character sa Bible na tinutukoy. Pwede pong isang tao, pwedeng dalawa. So, yon. Ready na po ba kayong lahat? Next slide po, please. Ayun. So, kung ready na po kayo, paki-comment naman po ang i-favorite emoji nyo sa ating live para po makita po natin kung talagang handa na ba ang bawat isang makinig at mag-participate. So yun. Ayun po. Ang atin pong unang set of emoji ay ito. Naka-flash na po sa screen. Ang clue po, ito po ay matatagpuan sa Book of Luke. Sige po sa lahat po ng gustong sumagot, pwede po kayong mag-comment sa ating live. Sino po ba or sino-sino ba yung tinutukoy ng emoji na to? Sige po sa lahat. Ayan. Sino nga ba yung tinutukoy ng emoji na to? Let's see po kung mayroong magko-comment sa ating live. Hello po, good morning po sa lahat ng nanonood. Ayun, ang answer po natin ay The Prodigal Son. Next set of emoji po ay this one. Sino po kaya ang mga tinutukoy dito? Clue po, nasa book po sila ng Matthew. Mamaya ko na lang po babalikan kung sino po yung naka-answer ng tamang sagot sa comment section. So yun po. Clue po, Book of Matthew. Sino po kaya yung tinutukoy ng characters dito? Ayun. Ang correct answer po, ayan, si Mary Magdalene po at yung other Mary. Hindi ko po alam yung apelyido ng isa pang Maria. Pero yun po, sila po yung babae, yung mga babae sa libingan. Next slide po. Ayan, ang next set of emoji po natin ay ito. Sino po kaya ang tinutukoy dito? Nasa Book of Genesis po sila. Nasa Book of Genesis, sino po kaya ang tinutukoy sa emoji? Ang correct answer po ay si Abraham at si Isaac. Next set of emoji po ay this one. Sino kaya to? Nasa Book po of Genesis. The correct answer po ay si Eva at si Adan. Next naman po
Ayan, nasa book din po ng Genesis, sino po kaya ang tinutukoy sa set of emojis na 'to? So, ang correct answer po ay si Sarah. So, next slide na po. Ayan, gusto ko lang po bago po ako magsimula, gusto ko lang po, magpasalamat sa Panginoon, mag-testify po of, nakabutihan ng Lord. So, nagte-thank you po ako sa Panginoon na, binigyan niya po ako ng chance na makapag-share ng, salita ng Panginoon. So, quick kuwento lang po, nung sinabi po kasi ni nanay na, kasali po ako sa magse-share ng, dito sa Journey in the Word, akala ko po magcha-chat lang ako sa GC ng like devotional text. So sabi ko, sige po nay, okay lang. Pero hindi ko po alam magla-live pala. So grabe po talaga ako kinakabahan. Pero yun nga, di ba? Ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon ay hamon po sa ating mga Kristiyano. Amen po ba? Sharing the word is challenge para sa ating mga Kristiyano. At kapag po sinabing challenge, ibig sabihin po, hindi ito madali. Amen po ba? Often oftentimes po, yung mga taong nagbabahagi ng salita ng Panginoon, sila po yung mga laging tinutukso ng kaaway. Lagi niyo pong tatandaan that the enemies will always remind us of our imperfections, and they will always make us feel na we are not capable of sharing the word. And it is very important na alam natin kung ano ba yung mga bagay na dapat nating i-overcome para makapag-share tayo sa ibang tao. Sige po, magbukas po tayo sa Aklat ng Gawa, chapter 18, verse 9 to 11. Sabi po dito, one night, the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid, keep on speaking, do not be silent, for I am with you. And no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city. So Paul stayed in Corinth for a year and a half, teaching them the word of God. Amen po ba? So ito po, yung kwento po nung buong Gawa 18, ito po yung kwento ni Paul na siya po ay nag-share ng word of God. Pero may mga tao po na nagpe-persecute sa kanya, di ba? Even Paul experienced po yung hardship ng pagtuturo ng salita. Bakit? Kasi meron po mga tao na pinipersecute po siya. Amen po ba? 'Di ba? Si Paul po ay disipulo ng Panginoong Jesus. Pero siya po mismo nakaranas po siya ng persecution, 'di ba? Muntik na nga po siyang tumigil sa pag-share ng word. Bakit? Dahil yung mga tao po hindi po naniniwala, 'di ba? Minamak lang po si Paul ng tao, 'di ba? Dahil po nag-share siya ng word. Pero ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya? Sabi dito, do not be afraid and keep on speaking. Amen po ba? 'Di ba? May assurance si Lord. In-assure din ni Lord si Paul, 'di ba, na hindi siya, no one is going to attack him and no one is going to harm him. Amen po ba? In-assure ni Lord si Paul na ipoprotect niya si Paul, 'di ba? At hindi siya masasaktan. Lagi niyo pong tatandaan, God is a powerful God. And nothing is impossible to Jesus. But why do you think God didn't tell Paul na, sige lang Paul, mag-share ka lang kasi lahat naman ng makakapakinig ay maniniwala? Amen po ba? Kasi kung yun po yung kagustuhan ng Panginoon, amen po ba? Makakaya na po yun eh, amen? Lahat po ng makakapakinig ay maniniwala agad. Pero hindi po yun ang sinabi ng Panginoon kay Paul, di ba? Ang sinabi niya lang po, wag siyang matakot at magpatuloy siya sa pagsasalita. Bakit? Sa tingin niyo po bakit? Kasi yun po yung challenge ng Panginoon sa ating mga Kristiyano, di ba? Na dapat po, tayo po ay marunong magbahagi. Dapat po, ino-overcome natin yung mga challenges natin sa buhay. Amen po ba? Kahit po gaano kadaming challenges ang ating pagdaanan, dapat pa din po nating ipamalita ang mabuting balita. Amen po ba? At i-persuade po natin ang mga tao na magsisi, mag-repent, at maniwala sa Panginoon. At para po mapagtagumpayan natin ang mga hamon upang makapagbahagi, dapat po muna nating mapagtagumpayan
yung mga inner battles natin sa ating mga sarili. Dahil kung nais po nating maging isang mabuting lingkod ng Panginoon, dapat buong puso po tayong nagpapagamit sa Kanya. Amen? At dapat wag po nating hayaang gumawa ang kaaway sa buhay natin, di ba? Alisin po natin ang lahat ng bagay sa buhay natin na hindi galing sa Panginoon. So ano-ano nga po ba ang mga ito? Ano-ano nga po ba yung humahadlang sa atin para tayo ay makapagkwento? So ang title po ng aking sharing ay What's Stopping Your Story? Amen po ba? Sige po, sa lahat po ng nanonood, pakikomment naman po, meron po bang kahit isang experience lang in your life na natakot ka or like nahinadlangan ka na makapagbahagi ng salita ng Panginoon? At ano po yung humadlang sa inyo upang makapag-share? At idagdag nyo na din po, ano po yung ginawa nyo para i-overcome yun? Para if ever man po na meron pong nakikinig sa atin ngayon, nagbabasa sa comment section, ay may inspire po sila na, okay, hindi lang pala ako yung nakakaranas ng ganito, meron din pala, di ba? Ayun po, sige, mag-comment po tayo dyan sa comment section natin. Pero yun po, magpatuloy na po tayo. Ang number 1 po ay fear. Amen po ba, takot? Ito po, yung mga nilagay ko po dito, ito po ay personal experience ko. Di ba po, fear, takot. Takot na ma-reject? Amen ba? Takot ma-persecute? Takot ma-bash? Amen. Takot na walang makikinig. Tama po ba? Ganun po kasi yung na-feel ko eh. Hindi ko alam kung natatakot ako na madaming makikinig at marami pong taong pwedeng pumuna ng pagkakamali ko or yung walang makikinig at all. At masasayang lang po yung effort ko na mag-prepare ng i-share, di ba po? Pero yun nga po, ayun. Sige po, sabi nga po dito, sometimes daw po, we are so afraid of what people will think of us. Di ba? Mga people-pleasing po ang mga tao, di ba? Lagi po nating sinisik yung validation that comes from other people. We are so afraid of what people will think of us na nakakalimutan na po nating matakot sa kung ano ba yung iniisip ng Panginoon sa atin. Lalo na po kung tayo ay sumusuway sa salita niya. Amen po ba? We seek validations that comes from people and not from God. Pero mali po yun eh. Pwede tayong matakot, pero hindi tayo dapat nagpapadala sa ating mga takot. Ano po ba yung sinabi ng Panginoon about sa mga fears natin? Sige po, magbukas po tayo sa aklat ng Joshua 1 verse 9. Wait lang po. Sabi po dito, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Next slide po, magbukas din po tayo sa Isaiah 41 verse 10. Sabi po din dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Di ba napakabuti po ng Panginoon? God never said po na whatever challenges we'll be facing will be easy. Amen? But He promised po na hindi tayo mag-iisa. Amen? He promised po na papalakasin niya tayo. Mga kapatid, always remember na every churches, every pastors, and every leaders, and even every Christians na nasa loob ng simbahan, di ba? Lahat tayo, we have our own burdens. Amen po ba? Pero dapat, sa kabila po ng ating pinagdadaanan, manatili po tayong tapat. Next slide po, please. Sabi po dito, blessed are those who remain faithful despite all of the challenges and fears that they are facing. Amen po ba? Mapalad po at blessed po ang mga tao na nananatiling tapat sa Panginoon. Ano man po ang pinagdadaanan mo, ano man po ang nararamdaman mo, dapat tayo po ay manatili na sumusunod sa Panginoon. Amen po ba? So yun po ang number 1.
na bagay na pumipigil sa atin ay ang ating takot. Pangalawang bagay po ay ang ating doubt. Amen po ba? Second internal battles na meron tayo ay ang ating pagdududa. We are doubting our capabilities, our knowledge. We are doubting that we are not capable of sharing the word. Even Moses po, di ba si Moses yung pinili ng Panginoon para palayain ang mga Israelita? Di ba? Pero si Moses po, nagduda din siya sa sarili niya, di ba? Parang sabi niya nga doon, bakit po ako Lord? Hindi naman po ako magaling magsalita. Baka po walang makinig sa akin. Amen po ba? Pero lagi niyo pong tatandaan that God doesn't call the equipped, but He equips the called. Amen po ba? Hindi po kailangan ng Panginoon ng sobrang tatalinong tao para magbahagi. Ng mga taong sobrang agaling magsalita. Ang kailangan niya po ay taong merong masunuring puso. Amen po ba? At merong tapang ng loob na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. Sige po, magbukas po tayo sa Proverbs 3, verse 5 to 6. Sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Amen po ba? Next slide po, please. Sa James 1, 5 to 6. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Amen po ba? God will provide everything that we need sa pagmi-ministry po, sa pagbabahagi, di ba? Hindi po natin kailangan mag-rely sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling karunungan, di ba? Kung wala po tayong karunungan, humingi po tayo sa Panginoon. At tayo po ay maniwala na tayo po ay bibigyan. Amen po ba? Sabi nga dito, pinili po tayo ng Panginoon na magbahagi. Naniniwala po ako na nandito po ako ngayon dahil pinili po ako ng Panginoon. Nandyan ka ngayon nakikinig dahil pinili ka ng Panginoon na makinig. Amen po ba? God chooses us because He saw something. Our leaders chooses us because they have faith in us. Before po to, mga few days ago, na si nanay po, nag-chat po siya. Sabi niya po, Nak, share mo na yung i-share ko na daw po sa kanya yung preaching ko. Yung i-share ko ngayon, para babasahin niya daw po. So, kung meron man pong mali or meron po siyang idadagdag, mailagay niya po. So, nilagay ko po lahat. Sobrang haba po talaga nung sinend ko kay nanay. Tapos yung sabi ko nun, hindi ko nga alam po kung sa sobrang haba, hindi ko alam kung binasa ba talaga ng nanay. Pero binasa naman daw po niya. Pero yun nga, sabi ko po doon, Nay, yan na po lahat. Pwede ka na pong hindi manood ng live. Kasi totoo naman po lahat po ng sinasabi ko, yun na po yung nakalagay doon. Pero sabi po ni nanay, manonood ako. Syempre, proud ako sa achievement mo eh. Proud ako sa performance mo. Amen po ba? At ganun po yung mga leaders natin. Kapag nakikita po nila na yung mga disciple nila, yung mga inaalagaan nila, nagkakaroon ng spiritual growth, di ba? Sila po yung unang napaproud. Amen po ba? Grabe po yung kagalakan sa puso nila. Kaya po, okay lang naman pagdudahan natin yung sarili natin eh. Pero next slide po, lagi po nating tatandaan, let us not doubt the God who chooses us and our leaders who put their trust on us. Amen po ba? Ayun po, pangalawang bagay na humahad lang sa atin upang makapagbahagi. Ang atin pong doubt. At pangatlo po ay ang ating sins. I believe po, ito po yung pinakamalaking bagay na humahad lang sa atin para makapagbahagi, di ba? Kung bakit tayo nahihiyang mag-share, kasi alam natin na tayo ay makasalanan. Amen po ba? Diba? People who don't know God will not believe na kaya tayong baguhin ng Panginoon, diba? Kung ikaw dati, nambababae ka, nagiinom ka, naninigarilyo ka, may bisyo ka, diba?
Pero alam natin bilang mga Kristiyano na kapag tayo ay nasa Panginoon, kaya niya tayong baguhin. Amen po ba? Pero yung mga tao po kasing hindi kilala ang Panginoon, hindi sila naniniwala. 'Di ba na, "Sus, lapagan mo lang ulit 'yan ng alak, iinom na 'yan." 'Di ba? Hindi sila naniniwala na kaya tayong baguhin ng Lord. Kaya po, tayo bilang mga Kristiyano, dapat po tayo ay careful sa atin pong mga actions at sa atin pong pananalita. Lagi ko po itong sinasabi, kapag meron po kaming sharing sa Bible study na you should always practice what you preach. Amen po ba? At dapat po, tayo ay nagli-lead as an example. 'Di ba? Hindi po pwedeng sasabihin mo lang na ang mabuting Kristiyano ay dapat matulungin sa kapwa, pero ikaw mismo hindi ka naman matulungin. 'Di ba? Niloloko mo lang yung sarili mo eh. 'Di ba? Don't let other people see bad things na ginagawa natin for them to second guess kung totoo bang may Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? And Jesus paid na po for our sins. 'Di ba? Pinagbayaran na ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan nang siya ay pinako sa krus. Kaya tayo po, dapat po palayain na po natin ang ating sarili sa ating mga kasalanan. Kapag po pinalaya na tayo, wag na po tayong bumalik sa mga kasalanang nagkulong sa atin dati. Naalala ko po nung nasa SGDM po kami, meron po kaming nag-Bible study po kami do'n. And then naalala ko po yung sharing ko do'n. Kuwento siya about sa ex-convict. So, sobrang tagal niya pong nabilanggo, siguro mga 30 years, 40 years, basta sobrang tagal po. Tapos nag-grant na po yung parole niya. So, puwede na po siyang lumaya. Amen po ba? Pero dahil sa tagal niya na po sa kulungan, parang yun na po yung naging buhay niya eh. Buong 30, 40 years ng buhay niya nakakulong siya. Yun na lang po yung comfort zone niya. Amen. Kaya nung pinalaya po siya, hindi niya po alam gagawin. Amen po ba? Tapos yung ginawa niya, mga after few days, gumawa ulit siya ng kasalanan para makulong ulit siya. And then, pagdating niya sa kulungan, nagtataka po yung mga kasama niya sa bilanggon. Sabi niya, "Oh, lumaya ka na, ba't nandito ka ulit?" Tapos sabi niya, "Hindi ko pala kaya yung buhay sa labas, hindi ko pala alam paano doon." Amen po ba? Ganun din tayo eh, bilang mga Kristiyano. Kapag pinalaya na tayo, minsan, ang hirap-hirap mag-stand dun sa pagbabago na dulot ng Panginoon. 'Di ba po, ang hirap-hirap, magbago. Ang hirap tumalikod sa kasalanan, lalo na po kung yung mga kasalanan ay mga kasalanang nakasanayan na nating gawin. Amen po ba? Pero lagi niyo pong tatandaan na change comes after repentance. Hindi po pwedeng repent lang ng repent, sorry lang ng sorry, 'di ba? Pero paulit-ulit pa rin po tayong bumabalik sa kasalanan natin. Hindi po pwedeng pagdating ng Linggo magre-repent tayo na, "Lord, sorry po nakapag-inom ako," and then Monday to Saturday nag-iinom na naman, 'di ba? Hindi po, mali po 'yun. Dahil po ang pagbabago po ay kakambal po siya ng pagsisisi. Amen po ba? At dapat po, 'wag na po tayong bumalik sa mga kasalanang tinalikuran na natin. We should be responsible Christians. At dapat po, tanggapin din natin na na-renew na tayo ng Panginoon. Amen po ba? Yung dark past mo lagi yang nandiyan eh, hindi naman mawawala yan eh. Pero kung lagi mong iisipin na hanggang diyan ka na lang, amen ba? Hindi ka mag-grow as a Christian. Let your dark past be your brightest testimony. 'Di ba? Amen po ba? Kung ano man po yung mga pinagdaanan mo sa past na grabe sobrang sama mong tao pero binago ka ng Panginoon. Amen ba? Gawin mo yung maningning mong testimony na totoo ang Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Next slide po please. Sabi po dito, "No one can condemn what God has already redeemed." Amen. Amen, amen, amen. Wala pong taong makakahiya sa'yo sa kasalanang ginawa mo kung ang Panginoon pinagbayaran na yan. Amen po ba? Sige po, next slide po tayo. Sabi po dito sa Isaiah 1 verse 18, "Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are crimson
They are as red as crimson. They shall be like wool. Amen po ba? Alam niyo po kung ano yung nakakakilig sa verse na 'to, 'di ba? Ang Panginoon po sinabi niya po na, "Come now, let us settle this matter." 'Di ba parang nanunuyo si Lord, "Ano ba Lord, nagkasala na nga ako, sinusuyo mo pa ako." 'Di ba? Gano'n po kabuti ang Panginoon. Kahit alam niya po na tayo ay makasalanan, amen, imbes na ipagtabuyan tayo ng Lord, gusto niya po lumapit po tayo palapit sa Kanya. God became sad po, nalulungkot po ang Panginoon kapag meron tayong ginagawang kasalanan. Pero never even once niya po tayong pinagsarahan ng pintuan. Amen po ba? God is an all-knowing God at alam niya po yung mga kasalanan natin. But God is also a forgiving God. Let's go po sa book of Genesis, ang unang kasalanan ng Bible. So Genesis 3 verse 7 to 9. Sabi po dito, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman na sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito, at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" Amen po ba? Di ba po bago bumaba ang Panginoon, nung kumagat pa lang sila sa ipinagbabawal na bunga, alam na po ng Panginoon na nagkasala si Eva at Adan. Amen po ba? Pero pagkababa niya po, ang una niya pong tinanong ay, "Saan ka naroroon?" Amen po ba? Alam ng Panginoon na nagkasala na sila, pero tinanong pa rin ng Panginoon kung nasaan sila. Amen po ba? Even after they sinned, God still sought them. Napakabuti po ng Panginoon. God looked for sinners not to condemn, but to call us back. Grabe, napakabuti po ng Lord. And to show us na yung pagmamahal niya ay mas malaki kaysa sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Next slide po please. Sabi po dito, the same God who searched for Adam after he sinned is the same God who is searching for you right now. Amen po ba? Sa lahat po ng tao, nakikinig, nanonood, na iniisip niyo po na grabe na yung mga kasalanan mo, hindi ka na kayang tanggapin ng Panginoon. Hindi po. Lagi lang po nandyan ang Panginoon at lagi ka niya pong hinahanap. Kaya ito na po ang tamang oras para magbalik loob sa Panginoon. Amen po ba? Dahil ang Panginoon po ay lagi lang naghihintay sa atin. Sige po, next slide po tayo. Magbukas po tayo sa aklat ng Romans 8:1-2. Sabi dito, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Amen. Grabe, di ba? Kapag po tayo ay nasa Panginoon, tayo po ay pinalaya na. Let us free ourselves from sins at maging mapagpasalamat po tayo sa redemption na galing sa Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Let's not allow fear, doubt, and sin na humadlang sa atin para po sa ating pagbabahagi. At ano po ba yung gagawin natin para ma-overcome yung tatlong yun? Next slide po please. Sabi po dito, let us overcome fear, doubt, and sins through obedience. Diba? Kailangan po nating sumunod. At ang pagsunod po, hindi po yan kung kailan mo lang gusto. Amen po ba? Ang pagsunod, hindi yan kung kailan ka lang masaya. Dapat ano man nararamdaman mo, amen po ba? Ano man ang pinagdadaanan mo, dapat ikaw ay sumusunod. Sige po, magbukas po tayo sa aklat ng Psalms 32:8-9. Sabi po dito, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Do not be like horse and the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. Amen po ba? Sumunod lang po tayo sa Panginoon dahil siya po ang magtuturo sa atin.
lahat po ng ating sasabihin, ito po ay manggagaling sa Panginoon. Sabi po dito sa verse, wag daw po tayong tumulad sa horse at sa mule. Amen po ba? Napakagandang representation po yung dalawang animals na yon. Kung ano ba dapat ang iwasan natin sa pagiging Kristiyano. Both these animals po, they represent stubbornness, di ba? Pagiging matigas ang ulo. Amen. So yung kabayo po, they have no understanding of control. Amen. Pabigla-bigla sila. Kaya nga kabayo po yung sinasali sa karera, di ba? Kasi pagputok pa lang po ng baril, tatakbo na po agad sila. Wala po silang control, di ba? Ang alam lang po nila, tumakbo. Amen po ba? Ito po, yung mga Kristiyano pong parang kabayo, ito yung mga taong hindi marunong maghintay. 'Di ba? Pabigla-bigla kung ano yung gusto nilang gawin, gagawin nila. Amen po ba? At yung mule naman po, ito po yung representation niya. Ito yung mga Kristiyano na hindi po gagalaw hangga't hindi pinupwersa. Amen po ba? Ito po, kasi yung mule, ganun daw po yun, hangga't hindi mo siya pinapalo, hangga't hindi mo siya sinasaktan, hindi siya gagalaw, di ba? At mayroon po mga Kristiyanong ganun, na hangga't hindi mo po sila sinasaktan, not physically, amen po ba? Hangga't hindi mo sila pinipilit, pinupwersa, hindi sila gagalaw. And let us not live life like that. Wag po nating pangunahan, kagaya ng kabayo, at wag po nating tigilan, kagaya ng mule, ang leading ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Magtiwala lang po tayo at sumunod dahil hindi naman po tayo pababayaan ng Panginoon. He will lead us to the great things that He planned for us. The path will not be easy, but it will be worth it. Amen po ba? So sa akin pong pagtatapos, gusto ko pong iwan sa inyo na obedience will get us a long way. Amen po ba? Sabi po dito, if we obey, we will be victorious. From fear to faith, from doubt to devotion, and from sins to story of redemption. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Dito ko na po tinatapos ang aking sharing. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat po ng nakikinig, nag-tune in sa ating live, nagbigay po ng oras sa umagang ito upang makapakinig ng salita ng Panginoon. At bukas po ini-invite ko po kayo alas 6 po ng gabi ang ating Journey in the Word. At yun po bilang pagtatapos, tayo na pong sumandaling yumuko at magpasalamat sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Father God, salamat po, Ama, sa araw na ito, Lord, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa katuruan, Lord God, na naibahagi ko, Panginoon. Alam ko po, Ama, lahat po ng nakapakinig, Panginoon, na nakakaramdam po ng takot, Lord God, pag-aalinlangan at hinahadlangan po ng mga kasalanan, Father God. Alam ko po, Panginoon, na sa oras na ito, Father God, bibigyan mo po kami ng lakas ng loob, Panginoon. Aalisin mo po ang aming takot, ang aming alinlangan, Panginoon. At i-remind mo kami, Lord God, na ang amin pong mga kasalanan ay pinawalang bisa mo na, Lord God. Na nirenew mo ang bawat isa, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay mo. Napakabuti mo po sa amin, Father God. Salamat po sa buhay ng lahat po ng nakapakinig, Father God. Ano man po ang aming mga inner battles, internal battles, Panginoon, na aming nararanasan, Lord God, ay itinataas ko po ito sa iyo, Father God. Ikaw po ang bahalang magbigay po sa buhay namin, Panginoon. Magpalakas, Father God, sa lahat po ng nanghihina, Father God. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay, Lord God, at salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At salamat po sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan ng karunungan, Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw na po ang magbigay ng katagumpayan sa amin sa araw na ito, Lord God. I declare na ang bawat isa po ay magkakaroon ng kagalakan sa aming puso at isip, Lord. Salamat po, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, magandang umaga po ulit sa lahat ng nanonood at maraming salamat po. Kailangan nang marinig ang salita. Marami nang